Ilang libong taon na rin nating napapakinabangan ang aloe vera sa iba't ibang aspeto. Over the time, nagkaroon na rin ito ng iba pang mga katawagan tulad ng burn plant, elephant's gall, lily of the desert, at plant of immortality. Ang malacactus na itsura nito ay hindi lamang nagsisilbing decoration sa bahay dahil marami pala itong hatid na benefits, gaya ng number 1, masustansyang inumin. Ayon sa mga research, safe kainin at pwede ring gawing juice ang aloe vera. Sa kabila ng slimy nitong consistency na kinaayawan ng iba, ang aloe vera gel ay puno ng nutrients at antioxidants na nagpapanatiling healthy sa ating katawan. Mataas ang level ng electrolytes nito, kaya't maganda itong gawing inumin para sa mga athletes na nangangailangan ng pamboost ng energy matapos ang mahabang workout. Gayon din sa mga taong may chronic fatigue syndrome dahil napapagaan nito ang kanilang pakiramdam. Number 2, remedy sa heartburn. Ang pag-consume ng 1 to 3 ounces ng aloe gel kasabay ng pagkain ay nakakatulong upang maibsan ang symptoms ng GERD o gastroesophageal reflux disease tulad ng heartburn, vomiting at belching. Base ito sa mga pag-aaral na isinagawa sa mga hayop at mga pasyenteng may IBD o irritable bowel disease. Kino-consider na safe ang remedy na ito dahil sa low toxicity level ng aloe vera. Number 3, pang-stabilize ng blood sugar. Alam naman natin na ang susi upang mapababa ang risk sa pagkakaroon ng diabetes ay ang pagsunod sa healthy diet, physical activities, at pagbabawas ng timbang. Pero ayon sa Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, ay may potential benefit rin ang aloe vera sa pagkontrol ng blood sugar level. Ang dinurog na dahon, juice, powder, o extract nito ay maaaring gamitin bilang oral supplement para mapababa ang fasting plasma glucose ng mga may pre-diabetes. Ini-improve rin nito ang A1C o ang average blood sugar sa nakaraang 3 buwan para sa management ng type 2 diabetes. Ayon sa mga researchers, pinapababa kasi ng aloe vera ang glucose absorption sa gastrointestinal tract at pinapababa rin mismo ang production ng glucose. Number 4, pang-iwas sa oxidative stress. Ang aloe gel ay mayaman sa mga bitamina na kailangan ng ating katawan para makapag-function ng maayos. Ilan sa mga bitaminang ito ay vitamin A, B1, B2, B6, B12, E at pati na rin vitamin C na nagpapalakas ng immune system at nagsisilbing panlaban sa oxidative stress. Isa rin itong natural air purifier na nagbibigay ng fresh air upang mabawasan ang iyong anxiety at stress. Number 5, alternative sa mouthwash. Napatunayan na ang paggamit ng aloe vera bilang mouthwash ay nakakabawas ng formation ng plaque sa mga ngipin. Sa isang pag-aaral, 300 na katao ang inatasang magmumog gamit ang aloe vera mouthwash, normal saline, o chlorhexidine gluconate mouthwash. Matapos ang 4 na araw, na-observe ng mga researchers na kasing effective lamang ng aloe vera ang chlorhexidine sa pagtanggal ng plaque. Nakapag-provide rin ito ng relief sa mga may dumudugo at namamagang gilagid. Ang kagandahan pa rito ay walang side effects na nakita sa paggamit ng aloe vera. Number 6, pang skincare at pantanggal ng dandruff. Kung mapapansin mo, uso ngayon ang mga skincare products na mula sa aloe vera. Ano nga ba ang rason sa kabila ng hype na ito? Ang aloe vera ay 99% water. Nag-i-store kasi ang mga dahon nito ng tubig para makasurvive sa iba't ibang weather conditions. Kaya naman hindi nakakapagtakang mainam itong gamitin upang ma-hydrate ang iyong balat. Mayaman din ito sa antioxidants tulad ng vitamin A, C, at E. Dagdag pa dyan, ang anti-inflammatory at antibacterial properties ng aloe vera ay nakakapag-promote ng paggaling ng sugat at pag-treat ng acne. Alam mo ba ng isa sa kilalang pinakamagandang babae throughout history na si Cleopatra ay gumagamit ng aloe vera upang mapanatiling healthy at glowing ang kanyang skin? Kino-consider rin niya ito bilang necessity para sa mga kababaihang gustong maging maganda. Kahanga-hanga rin ang enzymatic elements nito na kayang mag-breakdown ng dead skin cells. Kaya naman effective rin ito sa pag-treat ng dandruff. Ang aloe gel na makukuha sa dahon nito
ay maaaring direktang ilagay sa buhok para gawing deep conditioner. Wala ka man ng halaman na ito sa inyong bahay, accessible pa rin ito dahil marami na ngayong hair care products na nagtataglay ng aloe vera. Number 7. Pampahaba ng shelf life ng mga prutas at gulay. Base sa mga isinagawang pag-aaral, napag-alaman na mas matagal mabulok ang mga prutas tulad ng tomato at apple na pinalibutan ng gel na mula sa aloe vera. Meron kasi itong antifungal at antibacterial properties, kaya't matagumpay nitong napipigilan ang pagdami ng mga microorganisms para maiwasan ang contamination. Dahil dito, mas napapahaba ang shelf life ng mga ito at mas na-maintain rin ang mga quality features tulad ng kulay at flavor ng mga prutas at gulay. Magandang kaalaman ito dahil di hamak na mas magandang gumamit ng natural na preservative kaysa sa mga chemical na maaari pang makasama sa ating kalusugan. Number 8. Pampaswerte sa bahay. Hindi lamang nagtatapos sa benefits para sa ating kalusugan ang kayang ibigay ng aloe vera dahil ang huling sikretong bisa ng halamang ito ay ang pampaswerte sa inyong bahay. Nagdadala ito ng good luck at positive energy habang nilalabanan naman ang mga bad vibes at bad fortune na maaaring pumasok sa loob. Ayon sa Feng Shui, dapat itong ilagay sa north o east direction para ma-maximize ang swerteng dulot nito. Generally speaking, safe naman gamitin ang gel ng aloe vera. Pero sa kabilang banda, maaari namang mag-cause ng cramps at diarrhea ang aloe latex ayon sa NCCIH o National Center for Complementary and Integrative Health. Iwasan mong kumain ng aloe vera kung ikaw ay kasalukuyang may intestinal problems at hemorrhoids. Pwede pa itong magresulta sa mas malalang problema dahil ayon naman sa Mayo Clinic, ang pagkain ng kahit 1 gram lamang ng aloe latex araw-araw ay maaaring humantong sa kidney damage. Ang aloe latex ay isang naturally occurring chemical na matatagpuan sa pagitan ng outer coating at inner flesh ng halaman. Kaya naman kung balak mong inumin ang gel ng aloe vera, ay iwasan mong isama ang latex nito. Ikaw, nagamit mo na ba ang aloe vera? O meron ka bang tanim nito sa iyong bahay? I-share mo naman yan sa ating comment section sa baba. Muli, this is Tay Telly, ang iyong #1 resources ng makabuluhang kaalaman every week. Kaya subscribe ka na para lagi kang updated. Ingat!